17 years old ako noon nang tumira ako sa bahay ng tiyuhin ko sa Cavite. Ang pakay ng pagtira ko doon ay para makahanap ng trabaho. Sa Bulacan nakatira ang mga magulang ko at dalawa ko pang kapatid. Sobrang malapit ako sa kapatid kong si Clara kaya nang mapahiwalay ako sa kanya ay sobrang namiss ko siya. Dumating ang debut ko. Hindi nakapunta ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Hinandaan naman ako ng tito ko pero nagkunwari lang akong masaya. Dinamdam ko talaga ang hindi pagpunta ng pamilya ko sa espesyal na araw ko. February 2007. Dito na napansin nila tito na naging tahimik na ako. Hindi na ako masyado nagsasalita at bihira na lang nila ako makitang tumawa. Miss na miss ko na kasi talaga ang pamilya ko, lalong-lalo na si Clara. Hanggang isang araw sinabi ng isang tiyahin ko na hiring sa kumpanyang pinapasukan niya. Nag-apply naman ako agad kasama ang kapitbahay namin na si Maan. Pagkatapos naming mag-take ng exam, tumambay muna kami sa napakalawak na open field ng kumpanya. Naupo kami sa tabi ng malaking puno. Si Maan sobrang daldal habang kausap ang mga kasama naming nag-a-apply din ng trabaho. Ako naman, walang imik at sobrang tahimik lang talaga noong mga oras na yon. Nang malaman namin na nakapasa na kami sa exam at interview, agad na kaming nagpa-medical. Pero maya-maya, sinabi sa amin ng employer na kailangan muna naming hintayin na mag-endo ang ibang empleyado bago kami ma-hire. Nadepress ako nang malaman ko yon. Dahil nga sa bata pa ako, hindi pa ako sanay sa ganong rejection. Akala ko makakapagtrabaho na agad ako para mabawasan naman ang lungkot at pagkamiss ko kay Clara. Pero hindi pala. Simula noon ay hindi na kami masyado nag-uusap ng tito ko. Ilang gabi akong hindi makatulog. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko hanggang sa mapaidlip ako. Maya-maya, makikita ko na ang liwanag sa kwarto ko. Umaga na naman. Minsan bumabangon ako na banas na ako. Kaya kahit wala pang tulog, diretsyong maliligo na ako. Isang beses ay hindi ako nakatiis. Habang naglalaba ang tito ko, bigla ko na lang nasabi na, "Tito, gusto ko magwala." Nagulat si tito at biglang kinuha ang anak niya na binabantayan ko noon. "Sandali lang ha, tatawagin ko lang ang mga kapitbahay," ang sabi ni tito. Halata ko ang takot sa mga mata niya nang sinabi niya yun sa akin. Nang makalabas na siya ng bahay ay doon ako sumigaw ng sumigaw. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang biglang nag-ibang tao ako. Nag-iba ang boses ko na parang boses ng lalaki. Ayan na. Pagtingin ko sa salamin ay halos mahindik ako sa itsura ko dahil nanlilisik ang mga mata ko. Napaupo ako sa sofa at napatingin sa kisame. Mataas ang kisame nila tito. Bigla kong naisip, ano kayang pakiramdam nang nakabitin sa kisame na yun? Na-imagine na naman. Nag-Spider-Man siya gumagapang sa dingding. Bago pa ako gumawa ng hindi maganda ay dumating na ang mga kapitbahay namin. Kinakausap nila ako. Tinawagan ni Tito si Mama para sunduin ako. Dinala ko sa hospital para ipa-check up. Hindi ko na matandaan kung ano ang mga ginawa nila sa akin.
Dahil sa kalagayan ko, inapilitan na lang silang iuwi ako sa Bulacan. Nang makarating kami sa Bulacan ay doon ako nagwala ng nagwala. Ang sabi nila, sinasapian daw ako. Ilang araw na walang tulog ang mama ko kakabantay sa akin dahil sa 10 oras ng gabi ay tumatayo ako sa higaan para lumabas at wala sa sarili. Isang umaga, sinumpong na naman ako ng sapi. Sa pagkakataong ito, naramdaman kong may isang babae ang sumapi sa katawan ko. Para akong pinagtutulungan ng mga lalaki. Naririnig ko ang mga boses nila na nag-uusap at humahalakhak. Pero iba ang mga salita nila. Parang mga banyaga. Sumisigaw ako ng tulong habang ang mga kapatid ni Papa ay pinipigilan akong pumiglas. Pinahawak sa akin ang crucifix. Alam kong nawasak ko yon at nasugatan ako. Pero nung nahimasmasan ako, wala namang sugat ang mga kamay ko. Dinala ako sa albularyong kilala ng lola ko, pero hindi naman ako napagaling. Ang sabi naman ng isang kamag-anak namin, dalhin daw ako sa Batangas dahil may kakilala sila doon na malakas na manggagamot. Dinala ako sa Batangas para patingnan sa isa pang albularyo. Ang sabi ng manggagamot, malakas na elemento daw ang sumapi sa akin. Gumamit ang albularyo ng malalaking kandila sa orasyon. Ibinigay din sa kanya ang buo kong pangalan, kasama ang isang damit, at sinimulan na ang ritual. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Sabi ng albularyo, sa malaking puno daw nang galing ang elemento. At ang madalas na mabiktima ng sapi ay yung mga tahimik na tao. Ala? Hoy! Maingay kaya kami tatlo. Ang ingay kaya namin! Di ba maingay tayo? Sino may sabi tahimik tayo? Bigla ko tuloy na alala yung malaking punong tinambayan namin nung nag-a-apply kami ng trabaho. Kinumpirma ng tiyahin ko na ang kinatitirikan daw ng opisina nila ay dating tapunan ng mga salvage victim. Naalala ko tuloy yung babaeng sumapi sa akin. Doon siguro siya itinapon pagkatapos siya lapastanganin at patayin. Sabi pa ng tiyahin ko, marami pa raw kababalaghan na nangyayari sa opisina nila, lalo na pag night shift. Minsan may maririnig silang batang umiiyak sa CR. At ang madalas daw na magparamdam ay ang panaghoy ng misteryosang babae. Pero tunay ngang kapag anak ka ng Diyos, ay hindi kanya pababayaang mapahamak sa kamay ng mga demonyo. Sa tulong ng taimtim na pagdarasal at pagmamahal ng pamilya ko, ay unti-unti ko ring nalagpasan ang madilim na yugtong ito ng aking buhay. Hindi na ako muling ginambala ng espiritu ng babae. Ngayon ay may asawa na ako at 2 anak. Naibabahagi ko na rin sa mister ko ang sinapit ko dati. Kahit naman siya ay naniniwala sa kababalaghang gaya nito, dahil sa probinsya daw nila, sa Burias, ay maraming insidente ng gaya sa akin. Saan yung Burias? Nang maiwasan. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang ginagabayan ang buong pamilya ko. Ang maramdaman kong may nagmamahal sa akin ng totoo ay sapat na para tuluyang makalaya sa kamay ng demonyo. Ako po si Reyna, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Kaya hindi ako lumalapit Basta ako sa mga... madaldal talaga ako, partner. Hindi naman talaga ako, ewan ko sa'yo, partner, minsan tahimik ka din. Hindi, pero ang Huwag nga sinasabi... kayo, minsan may singaw lang ako. Kaya hindi ka nagsasalita. Oo. Huwag kang i-judge. Hindi ka tahimik. Hindi ka tahimik. Singawin lang talaga ako. Meron akong kakilala na nagsabi sa akin na
pag nakakapanood siya ng mga nakakatakot sa bawa sa basta mga lalo-lalo na pa-Halloween na ganyan. Tapos nakakapanood siya ng mga yung may mga nagpaparamdam. Oo. Ang lagi niya sinasabi, depressed yung taong yan. Lagi niya sinasabing ganun kasi Posible. kasi nga katulad na nangyari dito kay Reyna, kapag ka ikaw yung depressed, yung malungkot na malungkot ka, May pinagdadaanan pwede ka. kasing palibasa itong taong tong kakilala ko napagdaanan niya kasi. Pwede kasing talagang meron na talagang sumasapi kasi totoo naman yun. Huwag tayo hindi maniwala, baka mamaya alam niyo na. Sampulan kayo. Oo, sampulan. Mahirap, naniniwala tayo. Pero meron din na kasi dahil sobrang malungkot. Produkto ng hindi magandang takbo ng Hallucination. pag-isip. Oo, nag-hallucinate, 'di ba? Na parang kakaisip, parang feeling niya, may yun nga, kaya niya yung kisame, mga ganun. Nakakatakot yung Oo, ano, no? Kasi sa Yung parang kwento feeling niya, ano conscious sa lahat sa ginagawa Oo, niya. Although may mga parts na hindi niya na alam pero may mga parts na alam siya. So, hindi ko alam kung dahil nga si depression o talagang may sapi. Pero either, parehas silang totoo. Na-imagine ko yung nung sinabi niya doon sa tito niya na, Tito, parang gusto ko Oo, magwala. correct. Parang siguro kaya natakot yung Oo. tito niya. Di ba? Hindi ko nga Kung ano yung- hindi ko tuloy nabigyan ng hostisya yung sinabi ng tito niya na parang nagmamadali. Kasi Oo. nga, nakita niya na nilisik yung mga mata, di ba? Tapos na iba yung boses. Oo. Babae siya, tapos naging boses Lalaki. Oh my diba? God. Tsaka para hiklatin ng tito yung anak niya. Correct. At lumabas, ibig sabihin, natakot. Takot na takot talaga at manawag pa ng kapitbahay. Correct. Di ba na-imagine ko ano yung itsura mo noon, ano yung takbo ng isip mo noon. Tama. Hindi, tsaka para isipin mo yung kisame, ano kayong feeling? Oh my God. Hindi na natuloy kasi hindi ko pala kaya. Ay, joke. Na-realize niya, hindi pala ako si Spider-Man. Na-realize niya, depressed lang pala siya. Hindi siya si Spider-Man. Pero of course, the mind is a very powerful tool. Yes. Napaka makapangyarihan. Kaya nga, kapag ka lagi mong iniisip na malungkot, katulad na nangyari sa kanya, di ba? Ang lahi-lahi niya kasi sa pamilya. Doon naman nagsimula ang lahat, nalulungkot siya. Parang feeling niya, ang lahi niya kay Clara. Kasi di pa siya nakapagtrabaho. So, mga nagdagdag para Na-trigger yung kanyang kalungkutan. At sabi nga daw nila, talagang yun yung mga inaatake. O yung sinasapian yung mga mahihina yung kalooban. Kasi ang utak natin, yung brain natin, nagre-release ng mga chemicals yan eh. Kaya kuminsan, di ba, pag nag-kick yung adrenaline, yung mga bagay na hindi natin kaya, nagagawa natin, nagkakaroon tayo ng parang superhuman strength dahil nga doon sa nire-release ng brain. natin. Kasi ang adrenaline, lumalabas yan pag life-threatening. Pag emergency. Kaya nga, di ba, kapag ka may sunog, hindi mo maintindihan, nabuhat mo na yung anak mo, nabuhat mo rin yung ref. Di ba? Adrenaline rush ang tawag doon. Sobrang Oo. pagmamadali. So, totoo yun. Napaka-powerful ng utak. Minsan, itong utak natin ay nagdadala sa matinding kalungkutan. Pero isipin din natin, yung utak din natin, yung Magdadala. magbabalik sa normal na takbo nito. Diba? So, It's important that you surround yourself with love. With love. Yes. Tingnan mo, nung bumalik siya ng Bulacan, di ba? Correct. Tapos nandun na yung pamilya niya, na talagang tinutukan siya. Mas madali para sa kanya na, alam mo yun, na Makabawi. o makabalik. Totoo. Oo, yung ganun. Kasi kung iisipin natin, halimbawa, yung pag nalango ka sa alak, wala ka namang sapi pero hindi mo rin naalala. Hindi mo rin alam kung anong Parang ganon din yun, siguro, ang nangyayari sa kanya. Totoo yan. Kaya ako lagi ako nakikipag-usap sa mga sa mga mga taong... tao. totoo yun, importante yun na kunyari may pinagdadaanan At saka hindi sa mga taong nega. Kasi pag nega din, na-absorb mo din yung energy nila eh. Correct, diba? correct ka. So, tama yun na paligiran mo ang sarili mo ng mga masasayang tao, yung mga matitinong kausap, Yan. 'di ba? Hindi yung mga may mga baliw-baliw din. Kami Correct, pong tatlo yung mga dito, baliw-baliw kami dito. Oo. Pero okay lang, naitanggap na namin kasi yun. Yun na yun eh. Ito na yun kami eh. Pero ako sabi ko nga kunyari pag may pinagdadaanan tayo, napakaswerte natin sa trabaho natin kasi kahit papaano naitatawa. yes, outlet din natin ito na share minsan natin yung nararamdaman natin at the same time nakakatawa tayo. Pagkatapos ng programang ito, Kahit papaano na-realize gumagaan. natin na parang oo nga gumaan din pala yung pakiramdam ko compared do sa mga taong 'di ba na nakaharap lang sa computer, hindi naman sila pwede makipag-usap ng kapagchismisan basta-basta. So, importante talaga mailabas mo yung nararamdaman mo.
nakakagaan siya ng pakiramdam. Basta surround yourself with positive people, surround yourself with love, 'di ba? Tapos yung ganun para hindi ka vulnerable, para hindi ka madaling pasukan ng mga masasamang espiritu Kasi at kung elemento. mapapansin natin sa mga naibabalita, sa mga kwento-kwento, lahat ng sinasabing nasasapian, yun yung may mga matinding problema sa pamilya, depressed yung sitwasyon sa buhay nila. Wala tayong narinig na mayaman na sinapian, na masaya na correct. sinapian. So definitely parang Problemado. may kinalaman sa state of mind ng tao din. Oo. So Totoo kaya yan. nga, 'di ba siya mismo, si Reyna mismo ang nagsabi na nung depressed siya, ang daling siyang pasukan ng Totoo. ng masasamang isipin, ganyan kasi nga napakalungkot. Correct. Pero wag din natin isa-isang tabihin tama yung mga elemento kasi Totoo din naman Oo, yun. Kasi yung katotohanan na sinabi ng albularyo na nanggaling Galing sa sa puno, puno. Correct. 'di ba? Hindi ka naman malamang, hindi mo naman kinuwento. Tumambay po ako sa puno at may ramdaman po akong kakaiba. Kumbaga nung sinabi nung albularyo na yung punong may puno kang tinambayan at doon nanggaling yung hindi magandang elemento. So, totoo din siya. So, Correct. wag nating isa-isang tabi yung aspetong yun. At saka isa pang hugot ng Mahiwagang Burnay, talagang if it is not meant for you, it is not meant for you. Kung hindi para sa iyo ang isang bagay, hindi talaga ibibigay. 'Di ba? Tingnan mo yung trabaho na akala mo para sa iyo na. Akala mo okay na, masaya ka na, magpapa-medical ka na. Oo. Tapos biglang sinabi, ay hindi pa, hintay natin mag-endo, 'di ba? Kung nagstay ka diyan, mali mo hindi lang yung babae yung sumapi sa iyo kasi nga meron palang history yung lugar. Nakakatakot. Tapos ka pa, lungkutin ka o lagi kang favorite ka ng mga elemento, sabi niya, yan yung favorite natin, diyan tayo sumapi. Pre, ikaw naman, pre. Oo. Diba? So everything really happens for a reason. Tingnan mo, nang dahil dyan, nakabalik ka ulit sa pamilya mo, nang dahil dyan, siguro mas nailigtas ka sa mas Tama. matinding kapahamakan. Naisalba yung ka, ganon. 'di ba? Correct. Sa madaling salita. Nakakalurk yung nangyari sa Reyna. I hope it doesn't happen to anyone else. Nakakalurks Oo. talaga. Sabi ko nga ako, nung bata ako, nakakita ako ng ganyan sinasapian, na iba yung boses. Nakakatakot talaga. Na parang, hindi siya hindi siya yung titang kilala mo, Oo, o yung siya kapatid tita na kilala ko. mo. Correct. Tsaka ang lakas-lakas niya, parang Oo. ibang tao siya. So talaga naniniwala ako sa elementals. So Kasi nagiging vessel ka ng Oo, ng mga elemento. Di ba Kasi malalakas parang sila? empty yung soul mo di ba? Oo. Pag depressed ka, parang wala kang purpose sa buhay, parang ganun nangyayari. So ikaw yung perfect na Oo. perfect na sapian. magdasal. Dasal. Importante yan mga kabisyo, ha? Uy, batiin ko lang ng happy birthday ang morning man ng 99.5 Love Radio Legazpi. Uy! Si Tommy Tambay. Happy birthday, Ay, Tommy happy Tambay. birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo. Ano bang meron dyan? Baka naman. Baka naman. Padala ng mula sa Legazpi. Happy birthday, Tommy Tambay ng Love Radio Legazpi, ang kanilang morning man. Belated happy birthday kay Michael and Ryan James sa Santiago. Yan, enjoy. Sana tuloy-tuloy pa rin ang inyong celebration kahit huli na mukhang week-long celebration. Uy, bongga, O, pang-mayaman. Oo, pang-artista, week-long, daming cake. Iba din. O, ikaw, kabisyo, kung meron ka rin kwento na gustong mong i-share sa amin, pwedeng nakakalurky, katulad ng kwento ni Reyna na nakakatakot, pwedeng nakakalungkot, nakaka-inspire, nakakatawa. Email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po sa Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay Always your number one SM radio station. Love Radio. Talaga naman, partner, lutuin mo nga.